Nakuha mo ba ang reputation mo sa paninira or pag-step, gumagawa ng step na sa maling banda? Hindi yun maganda. Kasi kahit maganda yung intention mo, kung may in-step ka naman na isang tao, yung copycat or kinukuha mo yung swapping na tinatawag nila, laging nating narinig din dito sa social media, hindi maganda yun. Kung, sige, may nakita kang maganda yung ginagawa ng taong to, makikigo along ka lang. Hindi yung sisirain mo yung taong yun, or sasabihin mong, hindi totoo yung ginagawa ng taong yan, kulang, ganito, ganyan. Eh di kung kulang, dagdagan mo. Kaya nga, tulong-tulong na tinatawag nila. Mali yung step na ginagawa ng ibang tao. Yung you're trying your best na to compete, pero yung ginagawa nila, competition natang sinong kinukumpit nila? Sarili din nila. At the end, sinong kumuha ng image na yun na maganda ginagawa? Kung sinong nag-una na gumawa, yung unang-una na nag-start. Katulad nitong purpose na to, ang Diyos pa din. Kaya nga ako, anong bilang isang anghel na bumabat dito sa lupa, kahit nga si Jesus Christ, sabi niya, ang pinaka-importante pa rin is si God. Don't look at me. Input the anong kasing tawag doon? Nakalimutan ko na yung word. Put the parang image. Wait lang, isipin ko muna. I forgot, parang nagsisimula yun ng C sa English. Huwag mong sambahin, parang ganun. Kasi yung iba is, ginagawa nilang sambahin mo ako, kasi ito ang ginagawa ko, ito ang ganyan. Competition po yan. Kung yan yung ibig sabihin ng pinost mo na message doon or kung anong sinabi mo. Instead, let's help one another. Try your best in this purpose, in this awakening, in this enlightenment. Kahit sa buhay mo. Kaya na-add ang manners, attitudes, qualities, characteristic, or value. Yung pag-uugali. Kasi nandun na rin yun. Kung bastos ka, kahit ganyan na gusto mong tumulong, maano ka ng pagkabastos. Matatalo. Ibig sabihin, ginagawa ba talaga nito ng purpose niya o ganito yung mga observant na tao? Or merong tililing ito? Nagiging against yung pag-uugali na yan, yung hindi pag-uugali sa ano yung mga hindi magandang pag-uugali, bastos, disrespect, nakakasira ng trust. Yung action, kahit action nga tingin, nakakabastos sa mga taong marunong talagang tumingin. Kaya ako, as much as possible, mananahimik na lang ako kasi talagang lost ang tao ngayon. Through that manners, characteristic, attitude, qualities, or pag-uugali. Pag nainis talaga sila, walang control sa sarili, walang patient, kundi papalabas na lang na yung gaano sila kabastos, ka-disrespectful persons. Kaya mga ganun is may tendency na magre-react talaga ako na papakita ko kaano rin ako naiinis sa disrespectful nila. Pamilya man yan, kaibigan, or kakilala, or hindi. Aalis talaga ako sa harapan. Kasi nakakainis. May dalawang mukha ng lahat. Dinisrespect mo sila kasi disrespectful din sila. Or talagang dinisrespect nila ikaw kasi gusto ka nilang i-disrespect. Itutuloy na lang mamaya. Guys, tuloy na natin yung talking or podcast. Well, umuwi kami. Dumiretso ako dito sa kasi nanganak yung pusa and sa pubox daw. Natatakot hawakan nung nagbantay. Kaya, buhay pa naman, namatay daw yung isa. Lola na ako. Anak, di ba ang tawag natin pag tayong mga fur babies, So, lola na ako. So, parang cow yung kulay niya. Buti buhay pa kasi sa pubox talaga siya nanganak. And ayaw magpahawak sa ako naman ang technique doon is hawakan mo muna yung mother. Parang ipat-pat mo muna siya. Tapos after nun, pwede mo nang hawakan yung baby. Oh. Yun, nalipat ko na sa box na nilagyan ko ng clothing. So, tuloy natin. Yung, alam nyo ba yung yung image seeker, image protector sa materialistic world? Yung
kahihiyan na si tinatawag nila. Nahihiya, pero hindi oo nga, nakikita natin yon para tignan natin yung sarili natin kung nakakahiya yung mga ginagawa natin. Pero tinitingnan ba talaga natin? True, which we compare it to proper manners, attitudes, characteristic, etc. Kung may inaapakan ba din tayong ibang tao? Hindi. Ang sasabihin ko is, hindi nyo talaga siya tinitignan kundi yung selfish interest nyo. Kung may nakita kayong, uy, opportunity to na ipagmamalaki ako. Tapos nakita mong ginagawa ng taong to sa community, sa loob ng community. Or, kasi ayaw niyong isali siya eh. Sa image na yun. Gusto niyo yung sarilinin. Yan yung tinatawag nilang makasarili, greed. Anong Tagalog ng greed kasi na yun? Na maglilid kayo ng iinsultuin yung taong yun. Sisirain nyo. Gagawa kayo ng paraan na akala nyo maganda. Kaya minsan, pag nagsasalita yung tao, hindi nyo na papakinggan yung puntuhin, kundi sasalungatin nyo, or against sa English, i-stop nyo. Sa pananalita pa lang yun ay hindi. Mali yung sinasabi mo, or di kaya parang nakikipag-competensya na tinatawag nila. Dahil sa image seeking, image protecting, na may inaapakan na pala kayong iba. Yung, hindi actually, totoo actually, yung experience ng iba na pinagtatawanan sila. Pero sa psychological, ginagawa nilang sakit yun. Kasi spirit moves nga. Kung anong pinagdadaanan mo, kung gustong palalain sa spiritual world, yung nararamdaman ng taong yun para masira. Andito na naman si demonic spirit para isiphon yung taong yun na pwedeng i-control para sirain yung buhay ng taong yun. Din andyan ka na physical tao para gawin yun, katulad ng gumawa ng hindi magandang chismis sa taong yun, yung katulad nito sharing, na andyan ka naglalakad, tapos tinititigan, biglang may tumawa. And bakit ka natamaan dun sa tawa? Kasi may ibig sabihin yun beyond more. Spirit knows nga eh. We revolve in one energy. So mag-ingat ka kung isa ka dun sa taong image seeker. Tapos akala mo yung image seeking na yun is pati spiritual, pero kinukonsider mo lang pala yung materialistic world, kaya may naapakan ka. Paano mo masasabing you consider the spiritual kung hindi mo rin naman alam yung proper manners, attitudes, qualities, characteristic para kunin yung image seeking na yun? At hindi mo napapalabas na selfish interest lang ng sarili yun, na hindi mo naiisip yung others. Paano mo naman masasabing na iisip mo yung others kung may naapakan ka? Pabalik-balik lang yan, yung rason na yan. Kaya, sa akin na may nalalaman beyond more, iiwan ko na lang yung taong yun kaysa mag-further, etc. na walang kwentang argument. Na ipapakita ko yung inis ko para i-realize niya yung sarili niya. Or mananahimik ako. Hindi yung pagiging plastic. You're saving the energy itself na ibibigay sa walang kwentang mangyayari. Pray na lang sa kanila na ma-realize nila yung pinagkagawa nila. Iba din yung tinatawag nilang
sinasama mo yung iba sa problema mo. Ibang sitwasyon, pero same technique lang din. Yung dahil may problema ka, gagawa ka ng paraan, pero hindi mo tinitingnan kung may maaapakan. Same technique, right? Different situation. Na akala mo gumagawa ka ng paraan, pero hindi mo alam na kahit dalawa kayong involved doon, na akala mo kahit close kayo, close na close nung taong yun, pero hindi mo nakikitang sinasaktan mo pala yung kasama mo. Na naiisip mo lang sa sarili mo. Adding up others in your own problem. Kahit kasiyahan yan, hindi sadness. Kung kasiyahan yan, tingnan mo muna kasi may dalawang klaseng kasiyahan, di ba? May sinasaktan ka, nasasiyahan ka na may sinasaktan ka. Yung kasiyahan na, dapat lahat nakakaranas nun, yung kasiyahan na yun. As much as possible, yun yung kinukonsider ko yung isang, dapat lahat involved dun sa kasiyahan. Pero yung iba ay naapakan eh. It's not our problem na yun. Kasi ayaw nilang i-involve yung sarili nila. Yung iba ayaw nung ganitong talk actually. Kasi siguro ayaw nila ng learning. Hindi nila alam sa mga ganitong paraan. Yung akala nila, sarili mo lang naman ang pinapataas mo eh. Ilang beses ko yung narinig. Paanong sarili ko lang? Yun ang sinasabi ko sa sarili ko na, ay, sinasayang nyo. Sinasayang nyo. Prayer na lang. Kabaliktaran yung... Or, ito kasi yung gusto natin mostly. Yung gusto natin, yung iba ang gumawa ng kasiyahan natin. Na okay lang hindi natin tulungan ang sarili natin. Paano mangyayari yun? May inapakan ka, may dinadrag ka na ibang tao para gumawa ng iyong kasiyahan. Andun din yun sa image seeking. Kung gusto mo ng image, materialistic world, only may maapakan ka talaga. Pero if you considered spiritual, wala. Kahit hindi perfect, kasi hindi natin maiwasan yan, na may masasaktan kahit kinukonsider mo yung walang maapakan. So, minsan ang nakakatakot is ang sarili natin. Hindi yung ibang tao. Sarili mismo natin ang sisira sa image na yan na pinuprotektahan natin. So, sana naintindihan nyo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click naman the bell notification, comment if you want, and share.